Ilang mambabatas tinawag din na fake news ang mga pahayag at alegasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita live. Angelic, sang-ayon ang mga kongresista sa naging pahayag ng Malacanang kaya ukol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y one-man fake news factory ito. Ito nga ay kasunod ng mga naging alegasyon ng dating presidente kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa press conference ng Kamara kani-kanina lamang, matapang na tinawag na father faker at mother faker ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang kampo ng mga Duterte dahil umano sa walang tigil nilang pagpapakalat ng maling impormasyon. Sang-ayon si Ortega sa sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na maituturing umanong one-man fake news factory si dating Pangulong Duterte. Malinaw na kasalungulingan naman daw kasi ang sinasabi ng dating presidente na nagiging diktador na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi naman ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, sa ngayon, wala rin namang anumang senyales ng pagiging diktador ang presidente. Kung tutuusin, kabaliktaran nga anya ito ng Pangulo at abala lang siya sa paglilingkod ng ating mga kababayan. Patunay anila ng mahusay na pagtatrabaho ng administrasyon ang tuluyang pagkakaalis ng Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF na bunga ng mahigpit na paglaban ng administrasyon sa money laundering at terrorism financing. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng mga kongresista. Pag hinold sila accountable ng tao, kakambyo naman sila na joke lang daw yun. Parang nagmumukha tuloy silang joke eh. So, ewan ko, parang ano bang tawag mo doon sa hari na father faker? Father ng mga fake news, ganun, mother faker. Hindi ko alam kung paano tatawag natin sa kanila. Father faker, mother faker, o anong tawag sa mga anak nila? Fakerist? Ewan ko ba? Ano nakukuha nila sa pag-imbento ng fake news saka paninira sa, lalong-lalo na sa House of Representatives? Ako, wala akong nakikitang indikasyon or karakteristik ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na masasabi kong leaning towards dictatorship. Diktador ba yung minumura ka? Ang tatay mo sinasabi kung ano-ano tatanggalin, i-exhume, tapos itatapon sa West Philippine Sea. Itathreaten ang buhay mo, itathreaten ang wife mo, itathreaten ang Speaker of the House, ang nagkapinsan mo. Tapos every time nagkakaroon sila ng rally, ang pinakapunto nila isirain yung isang pagkatao. Hindi lang yung polisiya, pero yung pagkatao ng isang individual tulad ni President Bongbong Marcos. Tapos wala siyang ginagawa directly. He has all the power at his disposal and yet he has doing nothing. In fact, ang mga response niya is so diplomatic. Karakteristik ba yun ng isang diktador? I don't think so. Angelic, kasabay niyan ay pinuri naman ng mga kongresista ang patuloy na hakbang ng administrasyon para nga sa kapakanan ng ating mga kababayan katulad sa PhilHealth na ngayon mas pinalawak pa yung kanilang benefit packages kasama na rin yung mga outpatient emergency care at pinaigting at pinalawak pang benepisyo para naman sa mga may critical illnesses. Angelic? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.